Good morning po mga kapatid. Ah, so pakibati natin ang ating kalapit ng good morning din. Ayan. Hinihintay natin yung ating PowerPoint. Ayun, announcement na tayo. Okay, yan. Papuri po sa Panginoon. So meron pong magtatay na magbebenta po sila ng asno. So dahil malayo sila sa market, so sila magta-travel. So ang ginawa ng tatay, sumakay siya ng asno, yung anak niya yung naglalakad. So habang sila nagta-travel, sabi ng mga tao, napaka walang puso ng tatay na ito. Siya yung mas matanda, siya yung sumakay. Dapat yung anak niya ang pinasakay. So, narinig ng tatay, nahiya siya. So, ang ginawa niya, as they travel again, baba natin ang picture, ayan, nagpalit sila. So, nagpalit sila. So, yung bumalik. Nasaan po ang ating focus po. Ayan. Balik, next po natin. Next picture. Ayaw bumaba, nagahang. Ayan, nagahang po. Yon, nagpalit sila. So, yung bata yung sumakay. So, yung tatay naman yung naglalakad. So, habang sila nagtatravel, sabi naman ng mga nakakita, napakawalang puso ng batang yan. Mas malakas siya sa tatay na, bakit siya yung sumakay? Dapat yung tatay niyang matanda na, may edad na, siya yung pinasakay niya. So narinig nila, so anong ginawa nila? Naglakad na lang, habang hawak yung asno. Sabi naman ng mga tao, napaka mangmang naman ang magtatay na ito. May sasakyan, hindi sakyan. Sayang nga naman, may sasakyan sila, hindi sila sumakay. So narinig ng magtatay, anong ginawa nila? Sumakay silang pareho. Sabi naman ng mga nakakita, walang puso itong mag-amang ito. Ang liit-liit nung asno, pinagdalawahan. Kaya, alam nyo, kung anong ginawa nila sa pagpapatuloy nila, sila na nagbuhat ng asno. Alam nyo, isa sa mga napakahirap gawin, yung bigyan ng kasiyahan yung tao sa paligid natin. To please people. Kasi kahit anong gawin nyo, kahit ibigay nyo ang best nyo, may comment pa rin ng tao. Sabi nga ng kasabihan, you cannot please everybody. Diba? So, don't please people, please love them. Don't please people, please God. So, ang dapat binibigyan ng kaluguran, ang Diyos natin sa langit. At isa po sa pwedeng magbigbigay ng lugod sa Diyos, magpaligaya sa Diyos, magpasaya sa Diyos. Alam nyo kung ano yon? Yung makita niya na yung kanyang mga anak sa Taytay Church of Christ ay nagmamahalan, nagtutulungan, nagmamalasakitan, nag-iibigan. Kaya nga, mahal na mahal natin ang isa't isa. Kaya pwede nating sabihin lagi, I love Taytay Church of Christ. Sabihin nga ninyo. Naku, parang hindi kumbinsido ang Taytay Church of Christ. Na mahal nyo. Pero siyempre, wag lang nating sabihin, gawin natin. Prove it na talagang mahal na mahal natin ang Taytay Church of Christ na ating pong kinabibilangan. And when we say, I love Taytay Church of Christ, it means we love our brothers and sisters in Christ. Pakisabi sa iyong nasa harapan, kalabitin mo. Sabi mo, I love you with the love of the Lord. Kalabitin mo yung nasa unahan. Ayan. Mahal na mahal ko kayo sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, kung bakit natin ginagawa yan? Kasi ang sukatan ng pagiging mature sa spirituality ay yung pagmamahal natin sa isa't isa. Kapag natutunan natin na mahalin ang lahat ng kapatid kay Kristo, lahat ng mga kasama natin dito sa church, kapag mahal natin sila, alam yung ibig sabihin nun, mature tayo. Nagmamature tayo. Okay? Pag meron kayong iniiwasan sa Taytay Church of Christ, meron tayong immaturity. Yan yung ibig nating sabihin.
Kaya napakahalaga na talagang pinapatunayan natin that we love Taytay Church of Christ by loving our brothers and sisters in Christ. So the more na nagiging loving tayo, the more na nagiging mature tayo sa Panginoon. Kaya mahalaga, kinukumusta natin yung spirituality natin. Nagmamature ba tayo? Di ba? O tumatanda lang tayo sa edad pero ang ating espiritu naiiwan. So, kumusta ang spirituality natin? Or sa madaling salita, kumusta ang pag-ibig natin sa kapatiran? Kasi chinecheck dapat yan. May nabasa akong isang article about how to know that you are dying spiritually. Pwede pala yun. Active ka, uma-attend ka, but you are dying spiritually. Do you know, do you want to know if you are dying spiritually? Sabi nung article na nabasa ko, una, the story of the cross no longer moves you. Pag nakakita ka ng video about crucifixion, pag narinig mo ang message about the cross of Jesus, wala nang effect. Parang, alam ko na yan, parang ganun lang. Yung every time that we take yung bread at saka yung wine, parang wala lang. Parang naging ritual lang na kain, inom, tapos. Ano yun, dapat pag kumakain tayo yan, umiinom tayo yan, parang kinikilabutan pa rin tayo. Ano? Dahil yan yung nagbigay ng pag-asa sa atin. We commemorate the death of Jesus Christ on the cross. Diba? Dapat meron siya laging talab sa buhay natin. Diba? Naaalala natin yung kanyang ginawa. You have left your first love. Diba? Yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa. Nagdadasal ka dati, hindi ka na nagdadasal ngayon. Nagbabasa kang Bible dati, hindi ka na nagbabasa ngayon. At ang favorite dialogue mo na ay, nung panahon namin. Ay, marami mga kapatiran, ganyan ang dialogue ko minsan. Alam mo, brother, nung panahon namin dito sa Taytay Church of Christ, ganito ko. Listen mga kapatid, hindi pinag-uusapan yung noon. Ang pinag-uusapan yung ngayon. Yung noon, history na lang yon. Ano po, history yan ng ginawa mo, nagawa mo. Ang pinag-uusapan yung ginagawa mo ngayon. Yan ang importante mga kapatid. Ano po? So napakahalaga na hindi natin iniiwan yung pagmamahal natin sa church. Yung dati mong ginagawa pa rin natin magpasangay ngayon, liban na lamang kung hindi na able yung katawan natin. Okay? Pero hanggat humihinga tayo, hanggat able tayo, gawin natin ang pwede natin magagawa. And the church service bore you. Boring na ang mga gawain sa church. Hindi ka na excited. Maraming Kristiyano excited na lang saan? Pag may gawain. Triple amen. Ako, amen, amen na. Ano? Pag excited kayo sa triple amen, may immaturity sa atin. Ano? Di ba? So yun ang nai-excite ko minsan yung iba. You have no interest in saving souls. Wala lang tayong interest na magligtas ng kaluluwa ng mga tao. Hindi na tayo interesado na mag-invite. Hindi na tayo mag-interesado mag-evangelize. Hindi na tayo interesadong yayain ang mga mahal natin sa buhay sa Panginoon. So hindi dapat ganon. Okay? Dapat lagi tayong may interest na sila'y dalhin sa ating pong Panginoon. Di ba? Worldly things attract you more than spiritual things. Masyado ka nang naka-attach sa mga bagay na makamundo kaysa sa Panginoon. Yung parang ganito, pag nagsabay ang gawain ng church at gawain ng bat, sino uunahin? Church po. Sana, ha? Pero minsan ang inuuna ay yung sa bats. Frequent absences at the worship services. Napapadalas ang pag-absent. Dati kung umabsent siya once a month. Ngayon, once a month na lang siya nakikita. Sa susunod, once a year na lang siya makikita tuwing birthday niya. Ano? Malungkot yung ganyan. Ano po? No participation in work of the church. Come and go. Darating, aalis. Darating, aalis. Dapat may participation tayo. Alin dapat mga kapatid, na-excite tayong pumupunta sa simbahan kasi meron kang gagawin. Kasi may participation tayo. Di ba? Napakahalaga niyan. Hindi yung darating lang tayo, aalis tayo. Ano po? Gumising ka kapatid, kailangan ka ng Taytay Church of Christ. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka ng Taytay Church of Christ. Kailangan tayong lahat ng Taytay Church of Christ. The church needs you. The church needs me. The church needs all of us.
Huwag nating pabayaan, huwag nating iiwan ang Taytay Church of Christ. Amen po ba? Hindi yata nakaka-convince yung ano. Amen po ba? Ayan. So, hindi natin iiwan. During World War II, meron pong poster na kumalat sa isang bansa to convince yung kanyang mga kababayan na sumali sa gera para protektahan at ipagtanggol ang kanyang bansa. Okay? So, sabi ng poster, your country needs you. Pointing. Siyempre nga naman, di ba? Kahit saan ka pumunta, nakaturo yan sa'yo. Ano? Pinopoint ka na, oy, ikaw. Sabi niya, your country needs you. Kailangan ka ng bansa mo. Kailangan natin siyang ipagtanggol. So maraming sumali sa gera to protect their country nung World War II because of that poster na yan. Ano po? Dapat ganyan din ang ginagawa natin sa church. Kaya nagpagawa ako, sabi ko, yan ang gagawin natin. Your church needs you. Maganda yan, pagpasok ng kapilya, ikaw, your church needs you. Taytay Church of Christ needs you. Ganun tayo kahalaga sa iglesyang ito. Kailangan na kailangan tayo ng church. Noong 1961, U.S. President John F. Kennedy spoke some challenging words doon sa kanyang inauguration. Sabi niya ganito, ask not what your country can do for you. Instead, ask what you can do for your country. Huwag mong hanapin kung anong magagawa ng bansa mo sa'yo. Ang hanapin mo, anong maitutulong mo sa iyong country. Okay? In the same way, sa Taytay Church of Christ, yan din po dapat tayo mga kapatid. Ask not what your church can do for you, instead ask what you can do for your church. Huwag nating hanapin, ano bang magagawa ko, ano bang mapapala ko, ano bang maibibigay sa akin ng Taytay Church of Christ para mag-active ako dyan. No, dapat ang hanapin natin, ano bang pwede kong maitulong sa church na yan? Ano bang magagawa ko para sa Taytay Church of Christ? Di mo ba? Kasi nga, kailangan tayong lahat ng Taytay Church of Christ. So, anong kailangan ng church, ng Taytay Church of Christ, sa kanyang members? Anong kailangan niya sa atin? Ito yung tatlong T. 3 T's. Number 1, Taytay Church of Christ needs your time. Sabi sa katay makalabitin mo, Taytay Church of Christ needs your time. Baka nawawala ng time yan. Kailangan ng time mo ng Taytay Church of Christ. Huwag sanang dumating na ang dialogue ng Taytay Church of Christ sa member niya, nasan ka nung kailangan kita? Marami kasing mga tao, di ba, nariyan lang sa tabi mo kasi may kailangan sa'yo. Pero pag kailangan mo sila, nag-i-evaporate sila. Wala na sila sa tabi natin. Minsan, ganun din tayo sa church. Pupunta ka ng church kasi may kailangan ka sa church. May kailangan ka sa member. Di ba? Pero pag ikaw ang kailangan ng church, nasan ka? Okay? So, kailangan niya yung oras natin. So, don't waste your time for so many things in this world na wala namang kwenta. Ang pag-ubusan natin ng panahon, yung mga bagay na may kinalaman sa ating pong Panginoon. Sabi ni Pablo, Epistle 5, 15 hanggang 16, Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Paubos na ang oras natin, sabi ni Apostle Paul. Huwag na nating sayangin. Lumakad na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Do you imagine how fast the time is? Kung gaano kabilis ang oras? Parang kailan lang linggo, nagkita-kita tayo. Tama? Eto, linggo na naman. Pipikit na naman tayo mamaya sa susunod. Linggo na ulit. Ang bilis ng panahon. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng mabilis ang panahon? Alam niyo ibig sabihin nun? Sasandali na tayo. Paubos ang oras natin. Diba? Kasi habang bumibilis ang araw, bumibilis ang oras, bumibilis ang buhay. Sasandali na tayo. Paubos ang oras natin. Alam niyo yung idea ni Apostle Paul kasi riyan, diyan sa Ephesians chapter 5, yung orasan na yung may buhangin sa loob. Di ba? Punong-puno siya, tapos unti-unting nalalaglag. Hanggang sa wala nang laman, ubos na. That is the idea of Apostle Paul. Ang buhay natin sa mundo, paubos ng paubos. Ganong kabilis ang panahon.
Sabi sa katabi mo, paubos na oras mo. Naku po. Baka ninervyos. Totoo ba? Paubos na? So don't waste it. That's the point. Don't waste it. Paubos na yan. Gamitin na natin sa Panginoon. Alam niyo yung ideya kasi niya, yung context ng chapter 4 ng Efeso, walang ginawa yung mga kapatiran sa Efeso kundi magchismisan, magtampuhan, mag-awayan, immorality, mga pagnanakaw. Ngayon sabi ni Apostle Paul, tigilan na natin yung ganyang mga gawain. Sayang ang panahon, sayang ang oras. Paubos na ang buhay natin, ayusin natin ang ating mga buhay. Colossians 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Ang bigyan daw natin ng pansin, ang pag-ukulan natin ng panahon, ang pag-ubusan natin ng oras, yung mga bagay na panglangit. Hindi yung mga bagay na panlupa. Yung mga bagay na eternal, hindi yung mga bagay na temporal. Diba? Yun ang napakahalaga mga kapatid. Because time is spent with God, time is spent on God, time is spent for God is never been wasted. Walang oras na nasayang na ibinigay mo sa Diyos. Di ba? Kung halimbawa, nagsara ka ng tindahan mo, nagsara ka ng tiyanggian mo, nagsara ka ng kung ano man business mo, hindi ka pumasok, inuna mo ang Panginoon, hindi na sayang yun. Tapos, naku, sayang yung kikitain ko. Sige, pumasok ka. Bahala ka. Tignan natin. Di ba? So makikita niyo mga kapatid, walang nasasayang na ibinibigay natin sa Diyos. So examine your schedule. Examine your calendar. Where do you spend your time? Saan nauubos ang oras natin bawat araw? So this is my challenge. Always mark your calendar with God's activities. Dapat ang mga aktibidad natin laging para sa Panginoon at lagi nating inuuna. Always mark your calendar with God's activity. Basta merong activity ang church, kung meron kayong kalendaryo doon, nakablock na agad yung gawain ng Diyos. Hindi pencil ang gamit ha, ball pen. Pag gawain ng Diyos, ball pen ang gamit. Hindi pencil. Kasi pag pencil, mabubura yun. Mapapalitan yun. Basta gawain ng Diyos, mark it. Diba? Ibigay natin yun sa Panginoon. Yun ang kailangan natin gawin. Alam niyo ba mga activities natin sa church sa Taytay? Paulit-ulit na ina-announce. Actually, dapat alam na natin lagi yan eh. Hindi na kailangan kinu-question. Pero siyempre, sa ngayon, patuloy pa ako nagpapaalala. Halimbawa, una nating gawain midweek service, 7:30 p.m. every Wednesday. Tingnan mo katabi mo, kung di umaaten yan, sabihin mo, pareho tayo. Diba? O kung umaaten ka, yung katabi mo di umaaten, sabihin mo, try mo, maganda, masaya. Diba? Umaten kayo. Every Wednesday, mark your calendar, 7:30 p.m. Midweek service natin. Kakatuwa yung iba, galing pa sa trabaho, dito dumidiretso. Di ba? Nakaka-bless yung ganung mga bagay. Ngayon mga kapatid, kung naroon lang kayo sa bahay nyo, try nyong umaten. Every Wednesday, 7:30 p.m. Another na gawain natin kababaiha, prayer call every last Saturday of the month. 7 a.m. Basta Saturday, last ng month, meron tayong prayer call. Dito sa bahay-sambahan. So, naka-mindset na kayo. Wednesday, 7:30 p.m. Last Saturday of the month, sa kapilya, 7 a.m. Tinatandaan natin yan. Diba? Kasi alam natin yung mga activities. Halimbawa, another pang gawain, worship services natin every Sunday o 7:30 a.m. Diba? Ngayon, kung 8 a.m. kayo dumating, masyado kayong maagap sa 10. Matagal kayong mag-aantay. Huwag na kayong tumuloy pag 8. Sa 10 na kayo dumiretso. So, masyado na kayong late sa 8. Another, kababaihan fellowship. O katabi mo kababaihan. Baka hindi niya alam. Every third Sunday, 1 p.m. ang gawain. So, mamaya yun. Okay? Kalabitin mo, kababaihan yan. Sabi mo, 1 p.m. ha, attend ka, kababaihan. Yan yun. Mamaya ang kanilang attire is sportswear. Pinaghandaan yan. Sinong host natin? Friday group. Diba? Parang that's entertainment tong mga kababaihan. May Friday group, may ganyan. Sila nag-prepare. So, ni-ready nila yan. So, attend kayo pag kababaihan kayo. Pag kalalakihan naman kayo,
every second Sunday of the month, 1 p.m. Tapos may rides pa kami this Tuesday, mga kalalakihan. Ano? So, di ko alam kung saan kami aabutin. Ano? Baka hanggang tikling kami siguro. Ano? Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ano, wala pang destinasyon. Ano po. Pero magra-rise po kami sa Tuesday. Kung kalalakihan ka, attend ka. Mag-join ka. Tatandaan nyo palagi yan. Another mga kapatid, merong youth fellowship every second after second worship sa third floor. Kung kabataan ka, wag yung mga feeling kabataan, mga youth lang talaga to, ha. Every Sunday yan after second worship service sa third floor. Diba? So meron silang ganyan. Another mga kapatid, yung ating pong yag, kabubuo lang. Ano po? So meron po tayong yag every other month. So next week po yan, April 26, 1 p.m. dito sa Kapilya. Kung 25 years old ka, up to 45, attend ka. Ngayon, kung pakiramdam mo ay 50 ka na, 45 pa ang pakiramdam mo, join ka. Walang masama ron. Ano? Lahat welcome dito. Nilagyan lang po ng edad dyan. Ano po? So attend po tayong palagi. So ang dami nating activities. Dami nating gawain. Ang kailangan lang, tinatanda nating mabuti, at dinadaluhan natin. Kasi kailangan ng Taytay Church of Christ ang oras po natin. Ay, may nabasa akong isang babala. Warning sa Facebook. Meron daw sakit na kumakalat ngayon. Mag-ingat kayo, mas malala ito sa COVID-19. Ang tawag sa kanya, Morbus Sabbaticus. Alam niyo, ang tinatamaan lang nito mga Christian daw. Namimili siya, puro Christian lang ang tinatamaan. At ang araw lang na dumadapo ang sakit na ito, linggo lang. Sa pagitan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tinatamad siyang bumangon, masakit ang balakang, masakit ang ulo, wala siyang ganang kumain. Pero pag alauna, nasa SM na siya. Ang ibig sabihin ng Morbus Sabbaticus, Sunday sickness. Minsan yun na malungkot sa maraming Kristiyano. Kung kailan linggo, tsaka may masakit. Tinatamad lang yung umaten na mga gawain ng ating pong Panginoon. Sabi ng isang nabasa kong quotation, unknown ang author, don't wait for 6 strong men to take you to your church. Huwag mong hintaying buhating ka ng 6 na lalaking malalakas at daling ka sa simbahan na mga nakabarong at may nakatatak na Saint Peter. Ano? Minsan yung malungkot kung kailan pa namatay tsaka nagpunta sa simbahan. Di ba? Nung buhay, hindi pumupunta. Nung patay, napunta sa simbahan. So huwag niyong hintayin yung ganong mga bagay. Dapat lagi tayong may oras para sa Taytay Church of Christ. Di ba? Binibigyan natin ng oras ang lahat ng gawain nito. Alam niyo ba mga kapatid, ang pinakawalang kwentang alibay ng isang Kristiyano ba't hindi siya umaattend ng gawain? Wala siyang oras. Madalas mong marinig yan brother, wala po kasi akong time, masyadong busy. Hindi totoo yun. Lahat tayo may time. It's a matter of priority. Hindi mo siya priority, kaya wala kang time. Pag priority mo ang isang bagay, lagi kang merong time. Lagi kang may oras. Di ba? Kahit yung mga mag-aasawa ngayon, di ba? Nung kayo, pinipiit kayo ng nanay nyo, ng tatay nyo, makipagtagpo dyan sa boyfriend mo rate. Di ba? Bawal ka pang mag-boyfriend, bawal ka pang mag-girlfriend. Anong ginagawa mo? Di ba? Tumatakas ka. Kunwari may group study kayo pero makikipagtagpo ka. I'm not saying na tama yun o gayahin ng mga kabataan. What I'm saying is, pag priority mo, hahanapan mo at gagawan mo ng time. That's the point mga kapatid. Hindi ka nakaka-attend, hindi ka uma-attend, wala kang panahon, hindi dahil wala kang oras, kundi dahil hindi mo siya priority. Kaya may I suggest, ilagay natin sa priority list natin yung mga gawain ng church. Di ba? Yan ang kailangan natin ginagawa. Kailangan binibigyan natin ng panahon at oras ang Taytay Church of Christ because Taytay Church of Christ needs your time. Number 2, Taytay Church of Christ needs your talents. Yang katabi mo may talent yan. Mukha lang wala pero meron.
May talent tayong lahat. Amen po ba? May talent tayo. May kakayanan tayong lahat. Kasi minsan ang dialogue natin, di ba? Wala po akong kayang gawin. Hindi totoo yun. That's a lie. Kasi nungalingan yan. Lahat tayo may kakayanan at may kayang gawin. Di po ba? Kaya ang church, kailangan niya yung kakayanan natin na gagawin. Yung katabi mo, talented yan. Madami yang kayang gawin, madami yang alam gawin, madami yang maitutulong sa church, sa Taytay Church of Christ. Siguro pwedeng sabihin natin, mahiyain lang siya. Tama? Pwedeng ganon. Sabihin sa katabi mo, huwag ka nang mahiya. Sa video nga, kung kumanta ka, grabe eh. Di ka nahihiya kahit sintonado ka. Tapos sa Diyos mahihiya ka. Huwag tayong mahihiya pag para sa Diyos. Sabi nga ng isang kanta, Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. Diba? So hindi lang natin basta kinakanta yan. Kailangan talaga ng church ang boses natin, ang husay natin, ang pagtugtog natin, ang talento natin, ang pagtuturo natin, ang lahat ng kakayanan natin na pwede nating gamitin. Diba? Pwede nating sabihin, Lord, use my talent. Use me. Diba? Use my voice. Use my talent. Ino-offer ko itong lahat sa iyo. Meron akong kayang gawin, hindi nyo kayang gawin. Meron kayong kayang gawin na hindi ko kayang gawin. Pero pag pinagsama-sama natin, mas marami tayong magagawa. Kaya alam nyo, si Paul, diba? Saan madalas ihalin tulad niya ang church? Saan hinahalin tulad ni Paul ang church? Body, katawan. One body but has many parts. May iba't ibang gawain, may function. Iba ang ginagawa ng kamay, iba ang ginagawa ng boses, iba ang ginagawa ng paa, iba ang ginagawa ng ulo, iba ang ginagawa ng mga internal organs natin. Iba-iba ang partisipasyon nila. Ngayon, anong mangyayari pag merong hindi gumagawa ng kanyang gawain? Pag hindi umandar ang bato mo, ano mangyayari sa'yo? Pag hindi umandar ang iyong digestion, ano mangyayari sa atin? Diba? Yung kinakain mo, hindi natutunaw. Ano mangyayari? Diba? So lahat ng parte ng katawan kumikilos para sa ikabubuti ng buong katawan. Ang church ay maraming bahagi. Ngayon, kung merong bahagi na hindi kumikilos, ano nangyayari? Nahihirapan ang church. Okay? Kaya dapat lahat tayo gumagalaw. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 12:14, after the following, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Hindi na isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging mahihina, ang siya pang kailangan. Sabi ni Apostle Paul, sige, kung puro mata kayo, anong itsura nyo? Imagine niyo yung itsura nyo kung puro mata tayo. Pinya tayo, ano? Puro ilong. Yung nga lang medyo lumapat ang ilong mo, di ba? Hiyang-hiya ka na, kung puro ilong ka pa. Di ba? Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Kasi nga, iba-iba tayo sa church. Hindi lahat manganganta, hindi lahat manunugtog, hindi lahat ay usheret, hindi lahat ay nagpipreach, hindi lahat ay ganito. Kanya-kanya tayo ng gift. Kanya-kanya tayo ng kayang gawin. Ang importante, pinagsasama-sama natin yon to accomplish the mission of the church. Diba? To glorify the name of the Lord and to advance His kingdom dito sa Taytay Church of Christ. Unang Pedro 4:10 na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa. Do you see? Lahat tayo may gift, lahat tayo may talent, lahat tayo may ability na tinanggap ng bawat isa. So bawat isa sa atin binigyan ng Panginoon ng kakayanan. Lahat tayo may kayang gawin, mga kapatid. At bakit niya ibinigay yan? Roma 12:6-8. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba. Nakita niyo? Hindi pare-pareho ang gift natin.
ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung pahayag ang kalooban ng Diyos, ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Nakita nyo? Iba-iba ang kaya nating gawin. Kaya sabi ni Pablo, kung ang talent mo, ang gift mo ay mag-lead, mag-lead ka. Sa leadership ka. Kung ang gift mo, ang ability mo, ang talent mo ay sa pagbibigay kasi pinayaman ka ng Diyos, magbigay ka. Di ba? Ang gift mo, ang talent mo, sabi niya, ay tungkol sa pangangaral, mangaral ka. Pagtuturo, magturo ka. Di ba? Sinashare ko lang sa inyo. Sa Cardona, nung naroon ako, ang in-involve ko sa Sunday school, di ba, sa pagtuturo, lahat ng teacher, nasa 30 plus yun, lahat ng teacher sa labas, mga professional teacher, sila yung teacher sa Sunday school. I'm not saying na dapat puro ganun lang. Ha? Ang pinapoint out ko, yun ang talent nyo, yun ang gawin nyo. Hindi ka na magtatanong, Lord, ano pong talent ko? Ayan na, profession mo yan eh. Diba? So dapat naroon ka. Diba? Ganun lang ang ibig nating sabihin. Hindi mo na kailangan hanapin. Nasa iyo na yon. Alam na natin. At ibinigay ng Diyos yan para saan daw? Gamitin natin sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Kailangan lang makita natin yung talent natin. Saan tayo kailangan? Diba? Paano gagawin yon? Una, look for those ministries in which you feel the most fulfilled. Yung bang kapag ginagawa mo yan, masaya ka? Diba? Kung masaya kayong nagpapakanta, tuloy nyo. Kung masaya kayong tumutugtog, tuloy nyo. Masaya kayo sa pagtuturo, magturo kayo. Masaya kayo sa pagiging asherat, ituloy nyo. Listen mga kapatid, kapag ang isang ministeryo na ginagampanan nyo sa church, hindi na kayo masaya, umalis kayo riyan. Lumipat kayo. Bakit? Magsasuffer ang ministry. Dapat masaya kayo sa ginagawa ninyo. Kasi tatandaan nyo, once na masaya kayo sa inyong ginagawa, mas napagbubuti ninyo. Di ba? Kahit nga maglaba kayo, kung happy kayo maglaba, ano nangyari sa laba nyo? Mabango, maputi, maganda. Pero nagdadabog kayo. Yung nga lang, di ba, mga nag-uurong, nagdadabog. Ano nangyayari? Di ba? Nakakabasag-basag pa. Di ba? Yung mga pinggan nila o mga baso nila. Pero pag masaya siya nag-uurong, kumakanta pa. Di ba? Ano nangyayari? Ang ganda-ganda ng kanyang pag-uurong. Dapat nai-enjoy mo yung ginagawa mo. Okay? Pero pangalawa mga kapatid, look for those ministries in which you seem to be the most effective. Ano ibig sabihin? Ginagawa mo siya, tapos effective ka ron. Parang ganito, masaya ka ngang magluto. Okay. Masaya ba kami pag kinakain namin ng luto mo? Di ba? That's the point. Di ba? Sabi kasi ni Pastor, basta masaya ka, doon ka. Teka, ba't masaya ba kami? Pag ginagawa mo siya. Kung hindi kami masaya, maghanap ka ng iba, hindi ka para dyan. Di ba? Yun ang ibig natin sabihin mga kabadid. Maraming ministeryo sa church. Huwag niyong isiksik ang sarili niyo sa isang lugar na baka hindi ka dyan tinawag ng Diyos. Hanapin mo yon. Meron at meron tayong kalalagyan. Diba? Para sa church ng Panginoon. Ang dami-daming pwedeng magawa. Like for example, mga kapatid, meron tayong target ngayon ng mga ministries na pag-iibayuhin natin na kailangan ng church. Diba? Marami tayong ministries. Pero hindi ko pa pinapansin yung iba kasi nagtutuloy naman. Pero sa church kasi dito sa Taytay, ito yung kailangan natin para mas mapadali ang lahat ng ginagawa natin. Okay? Number one, kung kayo'y palangiti, kung kayo'y palakwento, kayo ay medyo machika, kailangan nyo yan. Hindi na kailangang suriin. Pag machika ka, automatic, ushering ka. Di ba? Doon ka. Mga madadaldal lang na riyan eh. Kasi, gusto ko po mag-usher pero nasa isang sulok na ganun. Di ba? Kasi hindi man lang mangiti. Paano mo ilalagay sa harap yon? Frontliner kayo eh. Di ba? Yung mga tao, pag rumarating, yung bang, hindi pa sila nakakatuntong sa kapilya, gusto nila, babalik tayo rito.
Hindi yung pag, naku po, ayan na naman sila. Nasa harap na naman. Di ba? Sa ushering ministry, ang apakaganda niya mga kapatid. Kayo ang mukha ng church. So, yung tao bumabalik siya dahil sa pag-welcome na ginawa ninyo para sa kanila. Di ba? So, kung kayo po ay, sa tingin ninyo, diyan kayo tinatawag ng Panginoon, mamaya doon, pumirma kayo. 1 month natin ipapaskil yan, pag-isipan yung mabuti. Ano po? Pero ang sinasabi natin, kailangan may gagawin tayo. Okay? Importante yon. Huwag kayong masyang umaaten lang kayo. Dapat may ginagawa tayo. Okay? Para sa Panginoon. Kung sa tingin ninyo para sa ushering kayo, pirma kayo ron. Okay? Kayo yung magpapapark, gano'n kayo, mga kababayan, park kayo dito. Di ba? O, magpapapark kayo. O, di ba? O, mga usherette natin. Another na ministry natin, kids ministry, Sunday school. O, marami pang kailangan sa pagtuturo. Mas maganda yon kasi plan din natin, mag-build tayo ng mga Saturday school sa bawat lugar. Yung dating ginagawa na medyo mga nangawala raw, so ibabalik natin yan. Kung hindi man Sunday, kasi very hectic lagi ang Sunday, gawin natin ng Saturday. Diba? Kailangan natin ng mga volunteers na magiging teacher sa bawat compound, sa bawat lugar. Mahalaga yon. Kasi future ng church ang mga kids. Pag wala tayong pinalaking bata, walang susunod sa atin. Diba? Kailangan natin yung mga kapatid. Ano po? So, another ministry na kailangan natin, visitation ministry. Mahalaga yan. Nagdadalaw tayo. Alam nyo, kahit kayo, di ba? Lalo na kung may sakit kayo, alam nyo, napakasarap yung dinadalaw kayo. Tama ba? Yung bang lumalakas uli ang loob mong ipagpatuloy ang buhay kahit hirap na hirap ka na kasi may dumadalaw sa'yo. Yan ang trabaho ng visitation ministry. Diba? Dalawin lahat ng mga kapatiran ng Taytay Church of Christ. May sakit man o wala, may problema man o wala, nawawala man o hindi, pinupuntahan natin lahat yan. Di ba? So lahat yan, mahalaga yan. Ano po? Kaya kayo, pag nawala kayo ng 1 linggo, pupuntahan namin kayo. Pero wala pa kasi tayo yung ayaw pa kasi ninyong mag-fill up mag-fill up kayo mga kapatid nung 2 taon na yata pinapakuha yung ating data sheet na ito. Ngayon, wala pa rin. Wawalo pa yata ang nagpipirma. Kailangan natin yan. Para alam natin sino hindi uma-attend. Para alam natin sinong pupuntahan. Hindi yung magugulat tayo biglang, 1 taon na palang wala siya. Di ba? Kakagulatan tayo. Yan ang trabaho ng visitation ministry. Hanapin lahat ng nawawala. Pati nagwawala, hahanapin. At yung mga nagwawala-walaan. Another ministry. Kung sa tingin ninyo, pwede kayo sa evangelism ministry, join our evangelism ministry. Ngayon, meron na tayong mga schedule. Ang schedule natin ay meron tayong Thursday, 2 sa Angono, Saturday, 2 sa Floodway, tsaka sa Montport. Tapos meron din ako mga online evangelism. Huwag na kayo sumama dun sa online. Kaya ko na yun. Yung sa labas, doon kayo sumama. Minsan kailangan ng driver. Marunong kayo mag-drive. Join! Diba? Pagta-drive po kayo, hindi ko naman sinasabing lagi kayong sumama. Ang importante, may mga moment na sumasama kayo. Diba? Join our evangelism ministry. Kagabi, ang dami-dami namin na sumama. Sana tuloy-tuloy at sana dumami pa. Kasi masarap yan. Yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Another, media team, technical team. Napakahalaga. Nakita nyo kanina, palit agad ng mic. Hindi ba pwedeng isa lang ang mic? Ngayon pa lang ako hindi nagpapalit ng mic. Mula nung dumating ako dito, mamaya pa palit po ng mic. Kailangan niya, yan ang inaasikaso nila. Diba, yung ating technical team. Ang Brother JP tutugtog doon, tas may gagawin. Paano siya bababat pupunta ron? Kung nakakaintindi kayo sa sound system, nakakaintindi kayo sa mga PowerPoint natin, sa ganyang mga media natin, at marami pang mga bagay, join our technical team. At kung hindi kayo nakasali ron, huwag kayong makikialam sa mga gamit. Kasi minsan, lahat na lang ay gumamit doon. Lahat na lang ay nagpipisa, nagpipindot, nagpapaikot. Anong ending? Anong mangyayari sa sound system? Biglang pagbuka, boom! Di ba?
Kaya nga meron talagang nakakaintindi at sila lang ang pwedeng gumalaw niyan. Di ba? So, ganun ang kailangan ginagawa. So, kung nakakaintindi kayo riyan, nariyan kayo, diyan kayo. Kasi ako, hindi ko alam yan. Hindi naman ako dyan eh. Dito ako. Di ba? May kanya-kanya tayong pwedeng gawin. Ngayon, pwede kong matutunan yan. O, di kayo dito, ako doon. Di ba? That's the point. So, meron tayong kayang gawin. Yun ang gawin natin. So, join the team. Another, program ministry. Yan yung mga mag-iisip ng mga programa, bagamat nagkaroon na kami ng, nagbuo na ako ng, tawag dito, temporary team, pero mag-join pa rin kayo para ma-join po namin kayo. Mag-iisip tayo ng maraming mga programang magpapasaya, magpapasigla sa Taytay Church of Christ. Diba? The more na meron tayong mga programa nag-iisip, nagsisynchronize ng lahat ng program natin, nagsisituate na umaandar ang programa ng church, meron tayong patutunguhan. Diba? Kung magaling ang isip ninyo, magaling kayo rin, join our program team. Kailangan natin. Diyan lang muna. Pero marami pa tayong gagawin. Ano po? Pero yan pa lang, wala pa nga pumipirma. Pag dinamihan ko pa, lalo pa kayo maguguluhan. Pero 1 month naman na nakapaskil yan. Mag-isip kayo mabuti, ipag-pray nyo sa Panginoon. Listen mga kapatid, hindi sapat na active ka. Dapat may ginagawa ka. Okay? Because the Lord needs your talents. Binigyan ka niya ng kakayanan, gamitin mo yan to advance His kingdom. Dito sa Taytay Church of Christ. Yun ang kailangan natin ginagawa mga kapatid. And of course, number 3, Taytay Church of Christ needs your treasure. The church will suffer. Ang gawain at proyekto nito ay mag-i-stop. Bawat kilos ng church may gastos. And to survive, we need money. At sinong nagbibigay niyan? Tayo. Hindi naman tayo makakapagpagawa ng bahay-sambahan kung diba? Wala tayong binibigay. Hindi tayo makaka-avail ng mga aircon, makakabayad ng mga kuryente natin, magkano ang bill natin. Kung hindi tayo nagbibigay, hindi tayo magkakaroon ng mga projects na gawain. Parang paulitin na nga ito. Init na init ako rito eh. Ano? Walang lamig yata itong isa. Oh, minsan lalamig, minsan hindi. Ano? So kailangan na yata palitan. Paano tayo makakabili kung hindi tayo magpapatuloy sa pagbibigay? Di po ba? So, importante yan mga kapatid. Ano po yung pagbibigay natin. And para magtuloy-tuloy ang mga ministries natin sa church. Ngayon kasi, sa mga meeting, di ba, dahil papaubos ang pera, lagi iniisip, mag-cut tayo ng budget. Ba't kailangan nating mag-cut? Kailangan mag-cut ng budget. Ituloy ang mga ministry, dagdagan ng mga ministries. Ang church, ang bahalang mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan. Diba? Because the more na bine-bless tayo ng Diyos, the more na dapat nagiging blessing tayo sa mga gawain ng Panginoon. Halimbawa, ano ang mga napipinto nating gawain this May? Number 1, our daily vacation Bible School. Magkikater tayo ng up to 100 kids. Diba? So napakalaking bagay po niya na ginagawa natin sa mga bata. Ano po, kailangan nila ng pagkain, kailangan ng materials, at marami pang mga bagay. Paano natin may ipoprovide yan? Help them. Kailangan ng manpower, pero higit sa lahat, kailangan ng finances. Dapat yan ang tanong natin. Puntahan niyo ang Brother Nimrod, puntahan niyo ang Sister Agnes, sabihin niyo, how can I help? Diba? Agad ang sasabihin niyan, marami na kaming tao, pera na lang ang kailangan. Di ba? Kailangan ng pera. Di ba? Pwede nyo sabihin, Brother Nimrod, sagot ko na ang day 1 meal. Di ba? Ano bang meal pag ganun? Yung snack yata at saka lunch ng mga teachers. Yan yata yung, yung sa bata at saka sa teachers. Magkano lang yun? Sagutin ninyo. Bahala kayo. Importante, meron tayong ginagawa. So, kung gusto naman ninyo magbigay lang sa kanilang solicitation, give. Mag-abot lang kayo, mag-abot kayo. Malaking tulong yan para magtuloy-tuloy ang gawain ng ating mga bata. Another, yung susunod dyan, after ng ating DBBS, yung youth camp. Mga kabataan. Diba? So, yan naman ang susunod. So, kailangan din ng tulong. Manpower and financial. Diba? Magre-release sila ng solicitation letter. So, support them. Napakahalaga. Listen mga kapatid, tandaan nyo palagi. Lagi ko ito sinasabi.
Kapag ang Taytay Church of Christ, malakas, marami ang kids at youth, malaki ang future natin. Pero kung pababayaan natin ang mga bata at kabataan, walang hinihintay na future para sa church na ito. So invest sa kids at sa youth. Yan ang kailangan natin gawin. Let's invest to them. Diba? Dahil sila ang future ng Taytay Church of Christ. Diba? Yan ang kailangan natin ginagawa, mga kapatid. So supportahan natin. At paano susuportahan? Always give. Di po ba? Ang expenses natin yearly is millions. Parang 2 ano yata ang expenses natin last year? 2.3, ganyan. Ayan, so marami. O paano, biruin mo, laki-laki ng pera natin pumasok pala, ano? At na-provide natin ang lahat ng mga pangangailangan na yan. So, papuri sa ating pong Panginoon. Bagamat nagkakaroon ng mga pangangailangan sa ngayon. Ano po? Pero may report naman sila nung Sunday. Maganda naman yung collection natin. As of now, January and February, ang collection natin is 120 to 130,000 a month. Alam mo, sa susunod magre-report naman sila. Pero pinapakita ko lang sa inyo. Pero pagpasok ng March, okay naman na. Nasa 190,000 na. Papuri sa Panginoon. Pero kulang pa yon. Kailangan mas dumami pa yung ating pagbibigay. Kasi the more na dumadami ang collection natin, the more na dumadami ang ministries natin. The more ang marami tayong maabot, the more na marami tayong magagawa para sa Taytay Church of Christ. Di ba? Yun ang kailangan nating gawin. Hindi tayo nagbabawas ng gawain. Nagdadagdag tayo ng gawain. Dahil na pinuprovide ng Diyos ang pangangailangan ng church through us na nagiging blessing tayo sa gawain ng ating pong Panginoon. Paano magiging madali ang pagbibigay natin? I want to challenge you. Number 1, always accept that everything is God's property. Everything is God's own. Pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang akin, walang iyo, walang atin. Kaya tigilan yung dialogue na, eto ang aking sasakyan. Hindi mo sasakyan yan. Eto ang pahiram ng Diyos sa akin. Lahat yan pahiram lang ng Diyos. Walang atin. Yan ay bigay ng Diyos, pahiram ng Diyos. Sabi nga ni Job, hubad akong ipinanganak ng aking ina. Hubad din akong mamamatay. Alam niyo ibig sabihin ng hubad akong ipinanganak ng nanay ko? Wala akong dala. Kaya ngayon kung meron ako, lahat yan ay pahiram lang ng Diyos. Kasi mamamatay din akong walang dala. Psalms 21 verse 1. Sabi niya 24 verse 1. The earth is the Lord's and everything in it. Ang mundo ay sa Diyos at lahat ng naririto. 2 Chronicles 29:16. O Lord our God, even these materials that we have gathered to build a temple to honor your name comes from you. Magtatayo sila ng templo. Nanawagan si David, magdadala ng mga gamit. Anong sabi? Sumobra na ang mga dala nilang mga materials. Anong sabi ni David? Sabi niya, Lord, lahat po ng aming dinala, galing din sa inyo. Kaya sabi ni Paul, 1 Corinthians 4:7, what do you have that God has not given you? Anong meron ka na hindi binigay ng Diyos? Nothing. Lahat yan ay bigay ng Panginoon. Love the giver more than the gifts. Love the Creator more than the creation. Ang dapat higit nating minamahal yung nagbigay kesa dun sa ibinigay niya sa atin. Bakit kayang ihandog ni Abraham ang kanyang anak, kaisa-isang anak at pinakamamahal na anak ni si Isaac sa Diyos? Kasi mas mahal niya ang Diyos kesa sa anak niya. Di ba? Kaya niyang i-offer ito. And everything is worthless after death. Lahat ng bagay, wala nang kwenta pag namatay ka. Kawikan 11:4, walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan. Ang taong nasa deathbed situation, yung naghihingalo na, yung malapit ng mamatay, yung sobrang sakit na ang kanyang nararamdaman, anong hinahanap niya? Naghahanap ba yan ng pera? Sabi, nasa ba ang bankbook ko? Bigay mo nga sa akin. Magkano na ba ang pera ko? Yung sasakyan ko, linisin niyo. Wala namang ganun mamamatay na. Anong hinahanap ng mga namamatay na? Nasaan yung anak ko? Nasaan yung asawa ko? Nasaan ang magulang ko? Nasaan yung ganyan-ganyan? Yung mga mahalaga na ang hinahanap. Di ba? Hindi na yung mga material na bagay, mga kapatid. Kaya napakahalaga na tayo po nagiging mas mapagbigay to support Taytay Church of Christ. Sumay tayo lang, mga kapatid. Lagi niyong tatandaan, mga kapatid, Taytay Church of Christ need you.
Kailangan na kailangan tayong lahat ng Taytay Church of Christ. Yang katabi mo, ako, at lahat tayo na narito ngayon. Saan man kayo pumaroon, ano man ang marating nyo sa buhay, lagi nyong tatandaan, Taytay Church of Christ needs you. Kasi mahalagang parte tayo ng iglesyang ito. Bahagi ka ng kanyang katawan. Kung hindi ka nagpa-function, may problema ang church. So, kailangan lahat tayo nagpa-function. At dahil mahal na mahal natin ang Taytay Church of Christ, i-offer natin sa kanyang ating time, ang ating talent, at ang ating treasure. Let's pray. Lord, salamat po kasi napakabuti po ninyo sa amin. Minahal niyo po kami kahit di kami kamahal-mahal. Pinagpapala niyo kami kahit kung minsan ay nagkukulang kami. Kaya Panginoon, sa araw po na ito, sa oras na ito, salamat sa inyong mga paalala. Salamat sa inyong mga mensahe. Salamat sa mga praktikal at mga biblikal na katuroan po ninyo upang makita po namin kung paano namin mamahalin ang church na kinabibilangan po namin. Ito po sa pamamagitan ng pag-aalay namin ng aming oras, ng aming talento, at ng aming pong mga material na pagpapalang mula po sa inyo. Ang aming pong panalangin, tulungan niyo po kami na lagi po namin itong magawa upang sa gayon mahihatid po namin ang iglesyang ito sa kanyang kalaguan at sa kanyang kaluwalhatian sa inyo pong pangalan, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, ng bawat isa sa amin, patuloy na magkaisa, patuloy na magkatulong-tulong upang lahat ng gawain, lahat ng proyekto ng church patuloy na maisakatuparan dahilan na ang church sa Taytay ay nagmamahalan. Muli ang kapurihan ay para sa inyo at ang pagpapala sumagana sa aming lahat. In Jesus' mighty name,